Mang Kepweng! Nagpapakuha ang inay ng bignay. Saan gaw kukuha nun? At saka, para saan gaw iyaw? Ha? Hindi mo alam. Panoorin mo rin. Ang bignay ay isang tanim na usually nakukuha natin sa mga bukuran ng ating mga lolo at lola. Recently din, ang mga scientists mula sa UP Los Baños ay mayroong pag-aaral tungkol sa mga nutritional benefits at potensyal na therapeutic effects nito. Wonder fruit kung tawagin, itinuturing na functional food din ang bignay bilang isa itong berry. Ang bignay ay nakitaan ng napakaraming antioxidants na tumutulong sa paglaban sa mga free radicals na nagdudulot naman ng cellular damage. Sinasabi din na ang mas hinog na bignay ay mayroong mas maraming antioxidants at mas marami pa ring makukuha mula dito kung ibablanch lamang ito sa mainit na tubig kaysa sa pag-steam nito. Pagdating naman po sa nutritional value nito, per 100 grams, maaaring magbigay ng 36 calories, 9.2 grams mula sa carbohydrates na mayroong 3.6 grams ng fiber, 1.3 grams of protein at 0.3 grams of fat. Mataas din ang level ng vitamin C, around 22% ng daily value ang makukuha natin. May kasama pang calcium, iron, magnesium at potassium. Dahil sa mga pag-aaral tungkol sa bignay, mayroong mga potential na health benefits ito. Nasabi na rin natin kanina ang mga tungkol sa antioxidants. Bukod dyan, sinasabi po pwede itong makatulong sa digestive health at po pwede rin makatulong maibsa ng indigestion o pananakit ng tiyan. Maaari ding mabasa ninyo na noong unang panahon din sa mga traditional practices, yung dinurog na bignay leaves ay sinasabi na katutulong daw sa pagpopromote ng wound healing. Pero ang aking paalaala ay ganito, siguraduhin ninyong malinis ang inyong pagkakagawa, pero kung hindi ninyo sigurado kung paano, huwag na. Magpunta na lamang kayo sa inyong mga doktor dahil marami ng horror stories sa mga tao naglalagay ng tapal-tapal sa mga sugat nila pero hindi gumagaling. Bagkus ay lumalala pa po dahil hindi malinis ang teknik na ginamit. Either oo, nalinisan nga po ng maayos ang dahon na gagamitin pero yung ginamit naman nilang pandikdik ay hindi malinis. Nagdudulot lamang din po yan ng infeksyon. Ang ending niyan sa doktor din ang punta ninyo at bibigyan din kayo ng mga karampatang mga gamot. Kung ganyan lamang din, sa una pa lamang, dumiretso na kayo sa doktor kung meron kayong mga sugat-sugat na sa tingin niyo ay hindi agad gumagaling. Kasama rin po sa mga makabagong pag-aaral tungkol sa bignay ay ang potential nitong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar, although kinakailangan pa ng mas marami at mas extensive na pag-aaral nito sa tao. Kaya kung gusto man ninyong gumamit ng bignay upang kontrolin ang inyong blood sugar, siguraduhin na itutuloy po ninyo ang inyong mga gamot na iniinom at ang bignay ay gagawin lamang bahagi ng isang balanced diet dahil ang pagkokontrol ng blood sugar ay hindi lamang po iaasa sa iisang prutas o juice o mga gamot. Kinakailangan meron kayong active role sa healthcare at kasama riyan ang pagkain ng tama, balanse at computed na diet para sa inyo, hindi para sa mga kapitbahay at mga kamarites ninyo. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na kinakailangan ng tamang atensyon sa pagdadiet, sa pag-inom ng mga gamot, pati na rin sa paggalaw at pag-handle ng mga stress. Kaya kumonsulta kayo, huwag basta-basta iasa sa iisang prutas lamang yan. Laging paalaala, kinakailangan ng whole health treatment approach para sa mga bagay na ganyan. At ayun, sabi ko nga sa inyo, naririto pa rin po ako upang magpaalaala sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you at the next episode. Ingat, like, follow, and share this video.